mga ibang kapatid ko po, kahit anong sabihin ko sa kanila, hindi sila maniniwala kay mama. Bakit? Hindi sila naniwala na? Yung ganyan po, sa mama, tuwing tumatawag po ako, pinapatayan nila ako ng cellphone. Tumatawag ka sa mga kapatid mo para explain yung sitwasyon ng mama mo pero hindi sila naniwala? Opo. In-explain mo ba sa mga kapatid mo yung sitwasyon? Opo. Anong sagot ng mga kapatid mo? Yung pinawala-wala lang po nila. Binabaliwala nila. Opo. Kung may anak na sobrang magmahal sa magulang, may mga anak din na matigas ang puso. So yun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat mga kababayan. Panibagong araw, panibagong vlog mga kababayan. Day 2 ng Team Daddy Frankie dito sa Isabela mga kababayan. At isa na ng mga kabarangay ni Miss Ilocana ang inilalapit sa atin. At ayon sa kanya ay nangangailangan sila ng tulong, kaya nandito kami ngayon sa harapan ng kanilang bahay at sasamahan tayo. So ang alam ko hindi masyadong nakakapagsalita ng Tagalog yung pamilyang ito, kaya si Miss Ilocana ang magiging translator natin dahil maging ako man po mga kababayan ay hindi masyadong nakakaintindi. So bago tayo magtuloy-tuloy, shoutout po sa lahat ng ating mga tagapanood, ganon din sa mga kababayan natin dito sa Isabela. Kumusta po kayong lahat? Ma'am, magandang umaga sa iyo. Ayan, magandang umaga din po, Daddy Frankie. Ayan. Kumusta muna? Ayan, Shoutout mo muna ayan. yung mga followers mo dito. Ayan, shout out po sa lahat ng followers ko po dito sa Isabela at maraming salamat po sa team ni Daddy Frankie. Ayan, si Daddy Frankie dahil nakarating na po sila dito sa Isabela. At isa po si Rafael at ang kanyang pamilya ang napili po namin na puntahan at upang matulungan po ni Daddy Frankie. Okay. So, si Rafael, ilang taon siya? Bale, 22 years old na po siya ngayon, Daddy 22. Frankie. Opo. Okay. So, nasabi mo kanina na natulungan mo na sila. Opo, natulungan ko na po sila dati. Tinutulungan mo na before Tinutulungan pa. ko po. Opo. At napuntahan na rin ito ni Sir Bench, no? Opo, napuntahan na po. Ayun. Shout out po kay Sir Bench, no? Kumusta ka po? So, puntahan natin, ma'am. Sige po, sir. Sige, mga po. Hello, Rafael. So ito po si Rafael, sir. Ito po yung sinasabi ko. Opo. Anong kondisyon niya? Bali po, sir, si Rafael, isa po siyang special child. Hindi din po siya nakakapagsalita. And then malnourished na din po, sir. Dahil na din po siguro, sir, sa kakulangan ng pagkain, sa hirap ng buhay. Rafael, Opo. kumusta ka? Hindi siya nakapagsalita. Ganyan lang. Opo. Tapos, hey, Nay! Sila nanay. Opo, Kumusta po kayo? Pwede pa kami tumuloy, Nay? Pwede? Pasok tayo? Sige po. Pasok tayo mga kababayan para lubusan natin silang makilala. No? At kung hindi po ako nagkakamali mga kababayan, si Rafael is napanood ko na po ito. Nakikita ko na po ito sa social media. No? Ba't nanginginig siya, ma'am? Parang ano na po, sir, siguro sa gutom doon minsan, parang nalilipasan, ganun. Nalilipasan. Asan ang tatay nila? Wala na, sir, matagal na pong namatay po. Nay, ano pangalan niyo po? Sorry? Marcina? Martina po. Martina. Nay, pasok po ako. Okay lang. Yan. Rafael, dito ka? Okay lang? Dito ka na doon. Upo lang po, Nay. Huwag po kayong matakot. Opo. Kaibigan po kami. Saan sila nahiga dito, ma'am? Diyan po, sir, sa may phone na yun. Ay, dito sa phone. Opo. Hala. Paano pag umuulan dito? Hindi ba sila nababasa dito? Yun nga, sir, yung isang problema din nila pag umuulan po kasi yung dyan, yung baha. Oo. Pumapasok po sa loob ng bahay nila. Oh, kasi bundok tong Opo, likod. bundok yung likod nila, sir. Rafael, okay ka lang? Okay ka lang? Ang payat niya mga kababayan, oh. Hindi halatang 22 years old. Ba't nanginginig ka? Pwede hawakan? Mga kababayan, sobrang payat. No? Bakit ang payat mo? Nay, bakit po siya payat?
Yan lapa katawan niya po. Po? Ganyan lapa yung katawan niya. Ganyan lang ang katawan niya. 22 years old na po ito. Hindi siya nakapag-aral. Hindi na. Hindi makapagsulat po. Po? Hindi makapagsulat. Hindi makapagsulat. Ano yun? Since birth po ito, pinanganak, ganyan na po siya? Ilan po anak nyo, Nay? 12 po. Ha? 12. 12. Dito kayo lahat nakatira. Hindi, doon sa bundok po. Sa bundok. Sino nakatira dito? Saan na ba? Kayong dalawa. Yung mga anak mo may mga asawa na. Nanginginig siya, mga kababayan. Lagi po siya nanginginig. Bakit ka nanginginig? Nagutom ka? Ang payat ng buto niya. Ang laki ng buto. Yung walang walang taba. Po. Grabe, guys. Nakakaawa. Anong trabaho po ni nanay? Mayroon po, mais. Maglawag kami po. Maglawag kami laba. Ano yung maglawag? Namumulit po sila yung mga parang tira-tirang mais sa mga maisan. Magturtur. Opo. Namumulot. Oo, yung tira-tira po. Doon ka, ma'am? Okay Sige lang? po. Sige. Ayan. Ma'am, papakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie. Kaya po napunta dito, nilapit kayo sa akin ni Miss Ilocana. Kilala nyo na po siya, di ba? Oh. Kumusta ang buhay? Ito lang po. Hirap. Mahirap. Asa na asawa mo po? Namatay sa bundok. Namatay sa bundok. Nagkasakit? Hindi. Tinira nila yung aramas. Oh. Ilan anak mong lalaki? Apa. Malalaki na rin. So sila na yung katulong niyo naghanap buhay. Hindi na pagsalita si Rafael, no? Tayo, Rafael? Kaya? So pag naglakad, dahan-dahan lang. Opo. Nanginginig siya. Natutumba minsan kapag nangihina yung katawan, gano'n. Ano yun? Hindi to napacheck up nyo to? Napacheck up ko na yun, sir, noon. Oo. Yung need lang talaga ng matutukan sa yung medical niya po kasi kailangan yung parang matutukan din sa pagkain, yung environment nila kasi ganyan, sir, yung nila. So ano sabi ng doktor? Anong sakit niya talaga? Wala naman silang makitang sir, yung parang sa niya, parang normal naman daw po. Normal naman. So, Opo. ang cause niyan is Parang malnourished lang. malnourished lang Opo, talaga. Kulang sa pagkain opo, talaga. special child din po. At saka special. Oo, kasi hindi normal yung paglaki niya. Opo. Sa bagay, kasi kung 22 years old, kung may sakit yan, lalamunin na talaga siya. Kaya nga, sir. At hindi nakakapagsalita. Hindi rin po, sir. Anong gusto mong pagkain, be? Ayan. Gusto mong pagkain? Anong gusto niya mga pagkain? Tinapay? Fried chicken, sir. Fried chicken gusto mo? Gusto mo kumain sa Jollibee? Jollibee yung favorite niya. Ay, paborito niya Oo, Jollibee. sir. Yung pinapakain namin sa Jollibee. Gusto mong Jollibee? Kumain ka marami para tumaba ka, ha? Gusto mong tumaba? Patingin ng kamay mo. Oh, yung kamay niya, guys. Oh. Tingin. Wala siyang energy. Walang lakas, mga kababayan. Kumain ka ng kumain. Pero malakas naman siya kumain pag may pagkain. Opo, sir. Malakas naman po. Pag may pagkain. Pag may pagkain. Opo, sir. Ang problema, laging wala. Palaging wala po. Oh, sige, upo ka. Baka mapagod ka. Ha? Yup. Ay, nanginginig. Uupo lang. So, nung dinala mo sa ospital, wala naman sakit siya. Parang yung inborn lang talaga yung Opo, niya. sir. Yung kailan lang i-maintain, kailan kumain ng mga masustansyang pagkain. And then, yung parang sir, kailan lang mga vitamins, gatas. Ganun po yung parang... Ay, gatas. Oh, Opo, importante. recommend na po ng doktor sa kanya. Nay, may vitamins po ba siya ngayon? Kaninang umaga, Nay, anong kinain niyo po? Peles po. Peles, Sardinas. sardinas.
Ngayong tanghali, anong ulam nyo ngayon? Alas 12 na po. Wala po. Wala pa. Kaya pala nanginginig. Kaya pala nanginginig. Upo ako ha. Huwag ka matakot, kaibigan ako ha. Sakit daw yung tiyan. Ay, masakit ang tiyan mo. Nagutom ka na. Gutom na yan. May dala kaming grocery. Tsaka tinapay. No? Hindi ko alam kasi ang sitwasyon kalagayan nila dito mga kababayan. At ang nadala lang namin is mga grocery. Guys, pakibaba yung grocery natin. Nay, may dala akong bigas. May bigas po ba kayo? Hindi lang po. Kunti lang. Saan galing? Ano yan? Sakit daw yung bas. Masakit. Bakit masakit? Lakad ka? Hindi ko alam po. Nakakapaglakad-lakad pa to ng malayo. Opo. Sama-sama ni nanay. Sama-sama sila. Pero nakakatuwa dyan mga kababayan, kahit ganyan, kakulangan, sorry sa word na, syempre hindi naman nakapag-aral yung mga ganito, pero hindi pinapabayaan ni nanay Kalatari ka yung kanyang anak. No? Uupo ka lang kasi may dala akong tinapay. Matinapay? No? Kain ka? Giniginaw ikaw? Ay, sakit yung ngipin? Nakakaawa mga kababayan, sitwasyon nilang ganito. Tapos ganito, no? Pag tag-ulan, mas kawawa. Hindi ko alam sir kung natakpan na yung ano nun kasi tumutulo din po. Yung parang may karton-karton dyan. Oo. Tinatakpan. Pasok. Sige guys. Yan, pasok mo yung bigas. Dito, yung bigas. Dito bro. Ayan, tapos yung grocery. Yun. Buksan natin Kuya Sam. Yan. Bigyan natin tinapay si Rafael. Gusto mo? Ay, very good. Nanginginig siya mga kababayan. Kain Upo ka? ka lang Sam, upo ka. Ayan, pakainin natin kasi nagutom. Tinapay. Nanginginig siya. Sarap? Nanay, kain ka po tinapay. Ha? Uy, nabasag yung ano. Ng Tomas. Ay, ang dami, no? Dami, tinapay. Tapos, meron siyang gatas para tumaba ikaw, ah? Nay, painumin niyo po siya ng milk. Ano po? Dapat pala dinamihan natin gatas. No? Para lumakas yung katawan mo. Tapos mga kape. No? Ay, may ano asan na yung may hotdog? Ay, ito sir. Ito po. Ayan, ibigay kay nanay kasi wala pa daw sakto. Wala pa silang ano, yan, para pinakamadaling iluto. No? Nay, iprito mo para may pang-ulam kayo. Kasi alas 12 na mga kababayan, wala pa daw silang ulam. Wala pa silang pagkain. Anong ulamin nyo ngayon, Nay? Oh? Ito na lang. Paano kung wala kami? Anong naisip nyong ulam? Malunggay po. Malunggay. Gulay po nito. Maggugulay kayo. Sa gabi na lang yung malunggay. Pero dito ako naawa mga kababayan, 22 years old. Kay Rafael, no? Opo sir. Nanginginig siya dahil sa gutom daw. Medyo okay yan? Ang dami yung natatapon sir na na kanin pag nagsasolo nakakain yan. Oo, Kasi sa sobrang ginig po niya na nanginginig. Pero pag napakain lagi ito, tumataba naman sir. tumatataba. Opo. Ay, oo. Subuan mo na lang, Nay. Subuan ng kanin tsaka ulam. Pati Ano na lang ako.
Oh, Sugo. siya lang? Alam na lang ako. Alam na niya. Pero kung natatapon, Hindi. hindi. Ilang taon na po kayo, Nay? 45 po. Ha? 45. 45. Bata pa. Di ba? Ilan anak nyo? 12? Ilang taon kayo nag-asawa po? 50 po. 15. 15. Pang ilan po si Rafael? Pang 11. Pang? Pang 11. Pang 11. So, yung bunso niya, Ano na, babae dyan. Babae sa... 21. Kasi kung 22 ito. Sunod-sunod po yung anak nyo. Ba't ang dami? Ha? May bahay pa kayo sa bundok. Meron po, Arigida na. Po? Luma na daw po. Luma na. Pero tumitira pa rin kayo doon. Hindi na. Dito na lang talaga. So, yung namumulot na lang ang paano yung pinaka-lifestyle nila dito? Siyempre, ang dami nila. Kaya siguro nagkaganito na, no? Yes, sir. Yun lang, sir. Hindi naman lagi anihan dito sa amin. Yun lang pag, siyempre, palakad-lakad sila. Kung saan-saan din sila nanghihingi ng makakain nila para makasurvive lang sila sa araw-araw. Nangihingi. Yes, sir. Nanghihingi po sila. Saan ka naghihingi na ng mga pagkain nyo? Wala po, pagiling namin yung palay na pinulot ko. Pagiling kayo ng palay na pinulot. May laman yung gas nyo po? Mayroon po, yung isa wala. May pera po kayo, Nay? Wala. Wala pa, pera namin naubos. Wala na. Ay, may matanong lang ako, Nay. Huwag mo pong mamasamay. Nakapag-aral din ba si Nanay? Nag-aral lang sa grade 2 po, inaral ko. Grade 2 lang. Marunong siya sa pera, ma'am? Hindi ko lang po alam, sir. Naiingatan kaya niya yung pera? Alam niya naman siguro, sir. Alam naman. Nay, madami kayong grocery. Tsaka may itlog pa pala para ano. Oh. Pamprito sa umaga. No? Marunong magbilang ng pera si Nanay. Ama, magbilang ka ng kwarta? No, bigyan natin ng pera si Nanay kasi wala daw pera. Si Rafael, marunong din sa pera. Barya lang, sir. Gusto niya na. Barya lang. Masaya si Rafael. No? Masaya, may gata siya. Happy? Inom ka nito, ha? Oh. Ayun. Nay, bigyan kitang pera, Nay. No? Pakibilang, Nay. Magkano po yan? Mano ka na, tante? 270 po. Po? 270, 270. marunong. Eto, Nay, dagdagan ko. Magkano? Lahat. $520. Sige po, Nay. Sa inyo na po yan. Marunong naman pala no? Nay, ingatan mo yung anak mo. Bilhan mo siya ng pagkain lagi, Bibilhan ng vitamins. Dagdagan natin mga kababayan kasi nakaawa si Nanay para tumaba yung anak niya. Nay, mag-iiwan ako ng 5,000. Kaya ba niya talaga? Ano? Ma'am? Yung anak niya na lang siguro, sir, yung mag-assist sa kanya. Yung may pamilya na po. Kasi mga kababayan, mga kabarangay, si Nanay may problema din. Medyo lang po, sir. Ha? Medyo po. Baka kasi Yung anak niya na lang siguro, sir. Yung, sa anak na lang niya. Oo. Pwede natin tawagan yung anak niya.
na maayos. Sige po. Kausapin natin, papasukin dito. Yung isang anak. Kasi mga kababayan, mga kabarangay, si nanay, hindi raw po niya kayang i-manage ang pera. No? Kasi naawa po ko kay Rafael na, siyempre napakalayo ng lugar namin. Gusto ko, hindi lang grocery, mga kababayan. Hindi ka anak, dito ka. Dito ka. Upo ka dito. Yan. Tabi kayo ni Rafael. Anong pangalan mo, ate? Ani po. Ha? Ani po. Ani. Pang ilan kang anak? Pangalawa po. Pangalawa sa panganay. Asaan yung panganay nyo? Nasa Tuguegarao po siya. Tugigaraw. Doon na siya nakatira. Urong ka din. Ayan. Ano nangyari sa kamay mo? Ano po. Namaga po parang Bakit namaga may sugat? Pinadoktor mo yan. hindi. Bakit? Ay, pigain natin. Kasi may nana siya. No? Padoktor mo sa center. Kasi lalaki ng lalaki yan. May asawa ka na? Lakasan mo, be? Meron na po. Ilan na anak mo? 2. Kumusta ang buhay ninyo dito? Ganito lang po. Hmm? Ganito lang? Paano kayo nabubuhay? Mahirap ba? Ilan anak mo? 2. 2. Ilang taon ka na? 29. 29 naman. Anong trabaho na asawa mo? Construction. Sa construction. May trabaho ngayon. Meron. Si nanay, kumusta si nanay? Ito lang po. Medyo ano po yung isip niya kasi palagi na lang ako pumupunta dito. Ay, palagi ikaw pupunta dito. Bakit ikaw lagi pupunta? Kasi ayaw ko po na maalis sila mama. Ayaw mong? Umaalis sila mama dito. Lagi bang umaalis mama mo? Ano bang meron pag umalis siya? Ay, pinupunta niya po. Naglalakad po sila hanggang dun sa Kabagan po. Bakit sila naglalakad? Doon daw po siya maghanap ng ng pagkain ng mga kapatid ko. Nasasaktan ka rin ba o nahihirapan ka rin ba pag nakikita mong naghahanap ng pagkain mama mo? Opo. Ano bang ng mama mo? Kasi sabi nila yung mama mo hindi raw niya naingatan yung pera. May problema din siya sa pag-iisip. Tama ba yun? Minsan po, medyo mawala po yung pinag-iisip ni mama. Tapos minsan bumabalik din po kapag nakikita niya yung mga kapatid ko. Pag nakikita niya yung mga kapatid mo, nawawala or paano? Kasi minsan nung namatay po si Papa, doon na po nagsimula ang ni mama nang nawala ang pag-iisip niya. Dati okay naman. Nung namatay ang papa nyo, nagka-depress na siya. Lagi mong kakausapin yung mama mo, patapalakasin ninyo yung loob niya, ha? Kayong mga anak yung tutulong sa mama nyo, ha? Lalong-lalo na si Rafael. Anong ginagawa mo bilang nakakatandang kapatid? Anong ginagawa nyo sa mama nyo pag nagkakaroon siya ng problema? Pinakausap ko po siya na wag po siya mag-alala kasi nandito naman po kami. So dito, hindi kayo nakatira dito, sila lang Apo. ni Rafael. Apo. May sariling bahay kayo. Meron po. Okay. Laban lang. Yeah. Nahihirapan din ba kayo pag nakikita nyo yung mama nyong nahihirapan? Pero yung mga ibang kapatid ko po, kahit anong sabihin ko sa kanila, hindi sila maniniwala kay mama. Bakit? Hindi sila naniwala na? Yung ganyan po si mama, tuwing tumatawa po ako, pinapatayan nila ako ng cellphone. Tumatawag ka sa mga kapatid mo para explain yung sitwasyon ng mama mo pero hindi sila naniwala. Opo. Ba't ka naman pinapatayan ng cellphone? Ewan
ko po sa kanila. Baka wala na po yung kwenta mga magugulan namin. Sorry? Baka? Wala na po ang kwenta yung mga magulang namin sa kanila. Ay, ba't ganun? Hindi Magulang natin yan. Kaya nga po yung sinasabi ko sa kanila. Ano man meron tayo ngayon, wala yan kung wala tayong nanay, di ba? In-explain mo ba sa mga kapatid mo yung sitwasyon? Opo. Anong sagot ng mga kapatid mo? Yung pinawala lang po nila. Binabaliwala nila. Opo. Ano yung pangalan mo ulit, ate? Ani po. Ani, naka-video tayo. I-upload namin to sa social media, sa aking YouTube channel. Okay lang po ba? Okay lang. Mapapanood ng mga kapatid mo ito. Siguro kung hindi ka man nila pinapakinggan pag tinatawagan ka nila, ay tinatawagan mo sila, papatayan ka nila. Pero sa pagkakataong ito, may gusto ka bang sabihin? Dahil I'm sure mapapanood nila to. Baka sakali sa panawagan mo or sa mga sasabihin mo mapapanood nila, mapakinggan nila, baka maniwala na sila. Sige, manawagan ka sa mga kapatid mo para pagtulungan ninyo yung mama nyo. Kung lalo na dun sa panganay, anong sasabihin mo dun sa panganay? Kasi sabi pangalawa ka. So, ang nangunguna dapat tutulong dito, isa rin yung panganay dapat, di ba? O anong sasabihin mo sa kanya para tulungan kanila para sa kapatid mo si Rafael at saka si nanay? Sabi ko lang po, dapat tignan lang po sila po, tignan lang po si mama para maano naman po yung isip ni mama. Kuya, kung tignan mo na lang po yung institusyon nila mama, ubi pa naman dito.